Maski tayo bumalik, yung jurisdiksyon na nawala ng sukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nang wala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiksyon dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Delvis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin nga po today's video, Harry Roque nagbabala kay BBM. Kapag pinapasok guys, itong ICC, ang tatamaan si BBM, hindi si Duterte. Yan guys, yan ang kinakalat na ngayon ng mga DDS vloggers guys. Na alam nyo naman guys, pag nagsalita itong si Roque, si Duterte sa SMNI, ay talagang bilib na bilib yung mga DDS vloggers. Nagsalita na si Roque, diba? Nagsalita na si Digong, si Tatay Diggs. Bilib na sila. Pero pag sinuri mo, sablay naman, di ba? So, sinasabi niya kasi pag pumasok daw ang ICC, dahil di ba nag-withdraw tayo guys noong 2019. So, ang sabi niya, hindi na daw i-imbestigan yun ng pag-withdraw natin. Kaya, kung may mangyari man, sabi niya, napatayan sa panahon ni BBM at bumalik ang bansa sa ICC ay si BBM ang tatamaan. Kaya mag-ingat kayo, sabi niya, hindi si Duterte ang tatamaan. Kayo, sabi niya, sa BBM administrasyon. So, kung titingnan natin, bakit naman magkakaso si BBM? Guys, no, hindi naman natin siya pinagtatanggol, pero kaya naman pumasok ang ICC dahil sa madugong war on drugs ni Duterte. Sa ngayon, wala naman tayong nakikita. Magdadalawang taon na si BBM. Wala naman tayong nakikita kagaya ng ginawa nila Duterte. Siguro yung 2019 pataas, pwede, di ba? Hindi siya talaga kakasuhan dun si Duterte kasi wala na nga tayo. Pero yung 2019, pababa, lalo mag mayor pa siya ng Davao, di ba? 2011 pataas naman, hanggang 2019. Yun ang i-investigate kasi sa kanya. Dahil naman talaga may nangyaring extrajudicial killing. So kung nakita naman natin, di ba, kahit nung panahon ni Noynoy, di ba, kahit bakit sumali si Noynoy sa ICC guys, at sinuportahan ng mga senador, lalo na nag-sponsor si Miriam Defensor Santiago at yung mga nakaupo pa ngayon, kagaya nila Chis Escudero, Bong Revilla, di ba? At Presidenteng Bongbong Marcos, di ba? So kung mapansin nyo guys, wala namang pumasok si Noynoy dahil alam niya, wala namang patayang magaganap na grabe kagaya ng ginawa sa EJK, di ba? Sa war on drugs ni Duterte. At tingin naman natin kay Marcos, hindi naman niya gagawin niya kasi mukhang nakita naman natin pinalaya si Dilima, di ba? Nag-iiba na yung desisyon ng Korte Suprema, yung mga Court of Appeals, di ba? Nakikita natin medyo may independent ng judiciary, hindi kagaya dati, wala tayo halos naririnig na ganyan, puro pabor kay Duterte. Ngayon naman, wala na, puro pangontra na sa kanila guys. Kaya kung susuriin mo itong si Roque, sablay naman guys yung sinasabi niya. Sablay naman yung sinasabi ni Roque guys. Na baka daw ang tamaan dito itong si BBM. So panoorin muna natin guys yung kanyang video. Ito na guys. Pasok Harry Roque. Maski tayo bumalik, yung jurisdiksyon na nawala ng sukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nang wala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiksyon dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente at yung iba pang mga presidenteng uupo. Hindi po mga Duterte yung dapat matakot. Baka kayo po ang dapat matakot dahil prospective ang jurisdiction ng ICC from the date na naging epektibo ang ating membership at ang mga nakaupo po ang po pwedeng malitis. Hindi yung mga
dati nang nakaupo. Alam niyo po, hindi sila nagbubuhat ng tayo. At yung preliminary investigation ay hiningi at pinaprubahan matapos yung pagiging epektibo ng ating pagbibitiw, wala ng jurisdiction ang hukumang ICC dun sa drug war. Pag tayo bumalik, magkakaroon ba ng jurisdiction ng hukuman? Wala rin. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng hukuman ay prospective, moving forward. Hindi po pwedeng retroactive. Bakit? Kasi ito po ay criminal statute, penal statute. Hindi po pwedeng bigyan ng retroactive effect. Otherwise, malalabag po ang karapatan ng due process na isang akusado. Uulitin ko po, if tayo bumalik, yung jurisdiksyon na nawala ng hukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nang wala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiksyon dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? So yun guys, napanood nyo, di ba? So kayo, ano sa tingin nyo? Comment down below kayo. Sa tingin nyo ba, totoo yung sinasabi ni Roque na ang tatamaan daw pagpasok, pag pumasok ulit o bumalik tayo sa ICC ay si BBM daw ang tatamaan. Guys, hindi natin pinagtatamol itong si BBM pero wala tayong nakikita na madugong patayan lalo na sa ganun kadami, di ba? Alam naman natin na sinasabi ng mga human rights organization nasa 30,000 ang namatay. Di ba? Sa war on drug. So sa tingin natin hindi mangyari o talagang ano lang ni Rocky to para talagang kumbaga parang binubudol niya yung BBM administration na wag nang papasukin ng ICC. Parang ginagawa nila lahat talaga guys. Para lang matigil, di ba? Na hindi pumasok, di ba? Itong ICC dahil nagpahiwatig nga, di ba? Nagpa-interview si BBM na tinanong siya, di ba? Na anong reaction niya doon sa mga congressista na nagpay ng resolusyon para talakayin na, busisiin na, o papasukin na, makikooperate na sa ICC. Di ba? Ano sabi ni BBM? Normal lang naman gano'n na mayroong simpatsya yung gano'ng Congress, sabi niya, di ba? So sabi niya, hayaan lang natin, sabi niya. Pero pinag-aaralan na namin, yun, bukas na guys. Kaya naman ng balita na si BBM, nag-iba yung ihip ng hangin, di ba? Kaya nga galit na galit ang mga DDS vloggers doon. Kasi dati, ang stand niya, di ba, kinote pa nga yan ni Sarah na hindi na, wala na, tapos na tayo sa ICC. Wala na silang, hindi na tayo makipag-cooperate. Wala na yan, sabi niya. Sabi ni BBM, di ba? Tapos, naglabas ng statement si Inday Sara, sabi niya, irespeto nyo. Ito si BBM, na ang sabi niya, hindi na papapasukin ang ICC, tapos na tayo dyan. Ganun din si Robin Padilla, sila Amy Marcos, di ba, mga DDS supporter, talagang ayaw nila. Pero sinabi ni Duterte, come, di ba? Sabi niya, come. Di ba? Ang yabang pa niya. Pero ngayon, yung mga alipores niya, talagang kung kahit ginagawa para lang mapigilan yung ICC, guys, na hindi pumasok. Di ba kung takot na takot sila dyan, guys, di ba? Depensahan mo lang naman sarili mo kung wala namang ginawang masama o wala namang nilabag na human rights, wala silang dapat ikatakot. Kaya guys, comment down below kayo kung totoo nga ba sinasabi ni Roque na ang tatamaan si BBM pag pinapasok ulit ang ICC o nire-reverse psychology lang tayo para lang hindi papasukin yung ICC. Alright guys, nandito lamang po ang mga news. Thank you very much.